Ito ang Bayan Audio, opisyal na tinig ng Partido Komunista ng Pilipinas, tagapaghatid ng balita at pananaw ng revolusyonaryong mamamayang Pilipino. Sa isyu ng Ang Bayan, Abril 21, 2026. Palakasin ng NDF at labanan ng imperialistang panggigera ng US. Pagpupugay sa mga bayani at martir ng sambayanan. Demolisyong kontra Maralita sa gitna ng krisis at paghihirap. Paggamit ng militar ng US sa mga sibilyang pasilidad sa Pilipinas, napakamapanganib. Militarisasyon sa BARMM, panunupil ng mga mandarambong. Pakikipamuhay sa mga zonang gerilya. Protestang bayan kontra krisis sa langis at gerang agresyon ng US. Panawagang itigil ang imperialistang digma ng US sa Iran lumalawak. Pinakamataas na pagpupugay sa mga martir ng Taboso. Despotikong PML at retiradong sundalo napatay sa operasyon ng BHB. Mga peking enkwentro inilantad. Huelga ng mga manggagawa ng Kowloon nagbunga. Mga menor de edad sa pilitang pinasusupo ng 19th Infantry Battalion. Mga magbubukid ng Batangas nagkampuhan kontra VAT. Mga taga Laguna nagpiket kontra sa mapaminsalang sanitary landfill. Petisyon kontra privatisasyon ng palengke sa Cebu inilunsad. Leader manggagawa sa Davao ipinanawagang ilitaw. Pagpapahirap ng International Rice Research Institute sa mga magsasaka muling kinundena. Sa isyu ng Ang Bayan, Abril 21, 2026. Editorial, palakasin ng NDFP at labanan ng imperialistang panggigera ng US. Buong sigla nating gunitain sa darating na Abril 24 ay ika-53 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines or NDFP. Sa okasyong ito, iba yung patatagin natin ng pagkakaisa at determinasyon ng NDFP at ng buong sambayan ng Pilipino na isulong ang revolusyonaryong pakikibaka para palayain ng bansa mula sa paghahari ng imperialismong US at ng lokal na mga naghaharing uri. Ipagdiwang natin ang mga tagumpay ng NDFP bilang pinakakonsolidadong alyansa ng mga progresibo at patriotikong Persa na nagsusulong ng demokratikong revolusyong bayan. Sa nagdaang mahigit 5 dekada, binuklod ng NDF ang iba't ibang demokratikong sektor sa 12 puntong programa nito para sa pagsusulong ng pambansa demokratikong revolusyon. Habang nagbabalik tanaw sa kasaysayan ng walang humpay na pakikibaka, dapat maghanda rin ng NDFP sa pagbalikat na higit na mabigat pang tungkulin sa hinaharap, lalo na sa gitna ng lumalaking banta ng mga imperialistang digmaan sa kalayaan, kaligtasan at kabuhayan ng bansa, bunga ng tumitinding panggigera at agresyon ng imperialismong US para angkinin o agawin ng mahalagang rekurso sa iba't ibang panig ng daigdig. Magkasunod na sinalakay ng imperialismong US ang Venezuela at Iran, una at ikatlong bansang may pinakamalaking reserbang langis sa buong mundo. Gamit ang kanyang nakapangyayaring persang militar, niyurakan ng US ang lahat ng panutuntunan ng internasyonal na batas. Hayagan din pinagbabantaan ng US ang Mexico, Colombia, Cuba, Panama, Greenland, maging ang bahagi ng teritoryo ng Ukraine. Papatindi ang panggigera ng US sa layong panatilihin ng pandaigdigang dominasyon sa harap ng estratehikong panghina sa kanyang ekonomiya at pandaigdigang imperyo at paglitaw ng iba't ibang sentro ng kalakalan at sistemang pampinansya na hindi gumagamit ng dolyar at mga alyansa at tulungang militar na wala sa kanyang kontrol. Ginagamit at iwinawasiwas ngayon ng US ang pwesang militar nito upang ipataw ang hegemonya sa iba't ibang panig ng daigdig at pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng mga karibal nitong imperialista, higit lalo ang China. Lalong pinahihigpit ng US ang kontrol nito sa Pilipinas. Nagkukumahog ang mga kapitalistang Amerikano na sa irin at sarilinin ang natitirang yamang mineral ng bansa at ang malalawak na lupain para itayo ang kanilang mga plantasyon at mga proyektong renewable energy o panturismo. Lihim na pinirmahan kamakailan ni Marcos ang isang kasunduan sa US sa tabing ng di umano'y Luzon Economic Corridor na magsusuko ng mahigit 1,620 ektarya sa buong kontrol ng mga kapitalistang Amerikano para dambungin at kamkamin. Tuloy-tuloy na pinalalawak ng US ang presensyang militar sa Pilipinas, parami ng parami ang nakaestasyong tropang Amerikano at nakalagak na misal ng mga kagamitang pandigma sa mga base militar, kapwa sa mga EDCA site at mga lihim na pasilidad militar sa iba't ibang panig ng bansa. Taon-taon ay palaki ng palaki ang sinasagawa nitong mga ehersisyong militar at war games katulad ng balikatan exercises na nagsimula ngayong buwan na kalahok ng hindi bababa sa 10,000 tropang Amerikano. Ginagamit ng US ang Pilipinas pati na ang South Korea at Japan para palakasin ang presensya ng mga pwersang militar nito sa mga karagatan na palibot ng China.
Sa South China Sea, isinasagawa nito ang transparency operations gamit ng Armed Forces of the Philippines or AFP at Philippine Coast Guard para hamunin at tupatin ang China. Balak rin ng US itayo ang malaking imbakan ng langi sa Davao Gulf para magserbisyo sa kanyang mga barko de gera. Plano rin nitong itayo ang paggawaan ng mga kagamitang militar, bala, drone at iba pa sa Subic at sa Aurora. Lahat ito'y bahagi ng paggamit ng US sa Pilipinas para sa agresyong militar, katulad na ginamit nito ang mga base militar nito sa mga bansa sa Gulpo para sa armadong pagsasalakay sa Iran. Ang kamay ng lahat ng sundalong Amerikano ay may bahid ng dugo ng libu-libong Iranian at Palestino na pinatay sa pambomba ng US-Israel ng milyong-milyong pinatay sa mga gerang agresyon sa nagdaang siglo, kabilang ang milyong Pilipinong pinatay ng US sa gerang pagsaklot nito sa Pilipinas. Malaking insulto sa sambayan ng Pilipino na ginagamit ng bansa na pahingahan ng mga dayuhang mananakop, lagakan ng kanilang mga sandata at lunsaran ng mas marami pang digmaang agresyon. Ang pagkakaladkad ng US sa Pilipinas sa pakikipagribalan nito sa China ay taliwas sa hangarin ng sambayan ng Pilipino na mapayapang makipamuhay sa mga kalapit nitong bansa. Tahasan nitong pagyurak sa kasarinlan ng Pilipinas at banta sa kanyang kaligtasan. Sa harap ng sitwasyong ito, malaking hamon sa NDFP na buklurin at pukawin ng sambayan ng Pilipino na tumindig laban sa papalaking banta ng panggigera ng US at paggamit dito sa Pilipinas sa lunsaran ng mga gerang agresyon. Digmang bayan laban sa imperialistang gera ang panawagan para bagtasin ng landas ng armadong revolusyon para palayain ng bansa sa kuko ng imperialistang mandaragit at manimbasib. Nasa mainam na katayuan ng NDFP na balikati ng mga tungkuling ito lalo sa paglakas at pagsigla nito sa nagdaang mga taon. Tuloy-tuloy na lumalawak at tumatatag ang mga revolusyonaryong organisasyon mula nang ideklara ng partido ang kilusang pagwawasto noong 2023. Paparami ang tinatayong balangay ng KM, PKM, Armas at iba pang revolusyonaryong samahan. May ilang nakapaglunsad ng kanilang mga pambansang kongreso at pulong ng mga konseho habang tuloy-tuloy na nagpapalawak at nakakapagkonsolida. Naisagawa ng NDFP ang mga komperensya at pulong para pagkaisahin ng tindig ng mga alyadong organisasyon nito sa mainit na isyong pambayan at para magbahagian ng mga karanasan at aral sa pag-organisa at pagpapakilos sa masa. Papasigla ang mga aktibidad na pumupukaw sa malawak na masa tulad ng mga raling iglap at paglalabas ng mga iba't ibang anyo ng propaganda maging sa labas ng bansa. Papalawak ang suportang kinakalap para sa hukbong bayan habang paparami ang nagnanais magtungo sa kanayunan upang lumahok sa armadong pakikibaka. Pagtibayin natin ang pasyang palakasin at palawakin ng NDFP sa okasyon ng ika-53 anibersaryo nito. Ibayo nating pasiglahin ang pag-ambag at paglahok ng NDFP sa pagpapalakas ng matagalang digmang bayan, digmaang sinusulong ng buong sambayanan para makamit ang pambansa at panlipunang paglaya. Pagpupugay sa mga bayani at martir ng sambayanan. Saan man may nabuwal, mayroong bagong sumisibol. Bilang pagdakila sa buhay na inialay ng mga bayani at martir ng sambayanang Pilipino, ang iniwan nilang mga sandata at tungkulin ngayong mahigpit na agap ng mga bagong sibol ng mga kadre, mandirigma, aktivista at masang nagsusulong ng atikain para sa pambansang paglaya at demokrasya. Kinikilala ng revolusyonaryong kilusan ang kanilang kabayanihan. Ngayong linggo, Abril 17 hanggang 24, inilulunsad ng National Democratic Front of the Philippines, NDFP, ang linggo ng paggunita at pagpaparangal sa mga bayani at martir ng sambayanang Pilipino. Sa nagdaang taon, 10 kadre ng partido at walang mandirigma at commander ng BHP ang namartir sa pakikipaglaban sa pasista-teroristang rehimeng Marcos. May ilang kasama na pumanaw sa sakit at karamdaman o namatay sa piitan. Hanggang sa kanilang huling hininga, matapat silang naglilingkod sa sambayanan. Si kasamang Luis Halandoni o Ka-Louie ay pumanaw sa edad na 70 taon noong Hunyo 7, 2025 sa Utrecht, Netherlands. Hindi kailanman malilimutan ang mga ambag niya sa pagpapalakas ng partido at NDFP at sa pagsusulong ng revolusyonaryong armadong pakikibaka. Bilang dating pinunong negosyador at kinatuwa ng NDFP, kinilala siya bilang matatag na tagapagtaguyod ng kapayapaan, internasyonalista at revolusyonaryo. Inaalala rin ang mga ambag ni Patricia Corazon Casambre o Ka-Alice na pumanaw sa edad na 79.
Gumampan siya ng gawain sa pag-oorganisa sa edukasyon, pagsasalin at paglilimbag ng mga akda sa ilalim ng Aklat ng Bayan at tumawang sa gawain sa negosasyong pangkapayapaan ng NDFP. Sa Visayas, malaking puwang ang iniwan ng pagkamartir ni na Roberto Moises Cobales o Ka William ng Panay at Reynaldo Erecre o Ka Amek ng Negros Island. Kapwa sila nangungunang mga lider at kadre ng partido at mga commander ng BHP sa kanilang mga rehiyon. Sa Mindanao, hindi malilimutan ng mga maralita at manggagawa at ng mga lumad, moro at masang magsasaka sa kanayunan ang alaala ni Antonio Narvasa o Kamagaw. Kumilos siya bilang organisador at pulang mandirigma sa Northern, Southern at sa Far South Mindanao kung saan siya nagsilbing na mamunong kadre ng komite ng partido. Sa Bicol, nakaukit sa puso ng mga magsasaka at magkokopra ang pangalan ni Roberto de los Santos o Cabogs o Ino bilang kanilang leader at mandirigma. Matagal siyang nagsilbi sa Masang Sorsoganon at nitong huli sa Camarines Norte. Sa Southern Tagalog, namartir ang pulang commander na si Jordan Mupon o Kasi, nagsilbing punong commander si Mupon ng BHP Rizal, Narciso Antazo Aramil Command at kagawad rin ng BHP sa Southern Tagalog, Milito Glor Command, mga bayani ng bayan at mga pambansang menorya. Mula sa tribong Butbut ng Kalinga, inialay ni Victor Daligdig o Ka Changli ang halos 20 taon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa mga kapwa Igorot at masa ng Cordillera bilang pulang mandirigma ng BHP Kalinga, Leho Kawilan Command. Bago nito, miyembro at organisador siya ng Kabataang Makabayang Demokratiko nga Alyansa T. Agtutubo E.T. Cordillera na nasa ilalim ng Cordillera People's Democratic Front. Mahusay na leader ng katutubong mga yanbuhid at commander ng BHP sa Mindoro, Lucio de Guzman Command, si Oma Dagod o Kaning Siao. Sa kilusan siya natutong sumulat, magkwenta at magbasa kasama ng iba pang buhid. Isa siyang matapang at mapangahas na pulang commander na hindi inuurungan ang mga gawain sa recovery, reaktibasyon at expansion. Anak ng minoryang Dalungan Manobo, pinanday si Rosa Kian o Karoksan sa mga pakikibaka sa kabundukan ng Daguma bago sumapi sa BHP. Nakipagkapit-bisig siya sa mga lumad para palayasin ng mapangwasak na mina, pagtutroso at mga korporasyon sa enerhiya na kumakamkam sa kanilang lupang ninuno. Nang maging pulang mandirigma, tinibag niya ang dalawang pader ng pagsasamantala, ang patriarka at pambansang pangapi. Sakripisyo ng mga nakatatanda at kabataan. Walang edad ang kahandaan na mag-alay ng buhay para sa masang Pilipino. Sa nagdaang taon, nagbuwis ng buhay para sa masa ang ilang matatanda at mga kabataang pulang mandirigma. Sa Negros Oriental, nag-alay ng buhay para sa mga Negrosanon ang mag-asawang pulang mandirigma na sina Pedro Gemodo na nasawi sa edad na 61 at Juliana Arculo Gemodo na nasawi sa edad na 63. Bago sumapi sa BHP, ang mag-asawang Gemodo ay 2 dekadang miyembro ng Sabahang Magsasaka sa Gilngan City hanggang 2010. Dahil sa panggigipit at pagbabanta ng militar sa kanilang buhay, nagpasya silang sumapi sa BHP. Sa Cabancalan City sa Negros Occidental, namartir ang 3 kabataang pulang mandirigma na sina Richel Verano o Kamakoy na nasawi sa edad na 26, Milky Sampini o Kagortin na nasawi sa edad na 20 at Jodil o Kajunjun na nasawi sa edad na 61. Naging martir din ang dating leader estudyante na naging pulang mandirigma na si Diso Pelanas o Kadalia na bahagi ng TAPI 7. Maiksiman ang nailaang panahon sa pagsusulong ng revolusyon, walang katumbas ang mga ambag nila sa revolusyonaryong gawain sa isla. Sa Samar, ang kababaihang kabataan na si Jennifer Paquita o Ka Jenny na nasawi sa edad na 19 ay naging huwaran ng katatagan. Bilang sagot niya sa mga kamag-anak na pilit siyang pinasusuko, matyaga niya silang pinagpaliwanagan ng kawastuhan ng armadong pakikibaka. Ang mga martir ng sambayan ng Pilipino ay hindi matitibag na mga bantayog ng pambansa demokratikong revolusyon. Ipinamalas nila ang hindi matatawarang kapasyahan na makibaka katuwang ng masang Pilipino laban sa imperialismo, pedalismo at burokratak kapitalismo. Walang ibang pinakamainam na pagpaparangal sa kanila kundi ang patuloy na bagtasin ang mahaba pa at mahirap na daan tungo sa ganap na tagumpay. Uspos ng kanilang revolusyonaryong diwa, patuloy na magpunyagi sa pagsusulong ng demokratikong revolusyong bayan para likhain ang isang maaliwalas na hinaharap. Demolisyong kontra maralita sa gitna ng krisis at paghihirap. Walang pakundangan ang rehimeng US Marcos at mga pribadong korporasyon at negosyo sa pagpapalaya sa mga maralita mula sa kanilang mga komunidad nitong Abril.
ninanakaw ang kanilang karapatan sa bahay, kabuhayan at buhay sa gitna ng umiigting na krisis sa ekonomiya dulot ng imperialistang gera ng US at Israel sa Iran at kainutilan ng rehimeng US Marcos. Sa Quezon City, giniba noong Abril 9 ng National Housing Authority ang mga bahay at istruktura sa Nia Road, Barangay Pinyahan na naiwan matapos ang sunod-sunod na sunog sa komunidad. 7 residente ang inaresto ng mga pulis sa kasagsagan ng demolisyon. Samantala, mahigit 30 pamilya ang pinalaya sa isang demolisyon sa Cambridge sa Barangay E. Rodriguez sa Cubao. Sa Taguig City, binuwag ng halos 1,000 tauhan ng Monocrete Construction Company at 300 tauhan ng Philippine National Police o PNP at SWAT ang barikada ng mga residenteng kontra sa demolisyon sa Panday Creekside, Barangay Palingon, Tipas noong Abril 13. Gumamit ang mga pulis ng tear gas at hinagisan ng mga bote ang mga residente habang nakaabang na umasinta ang mga sniper ng pulis sa paligid. 7 individual ang inaresto sa demolisyon. Ilang bahay na ang giniba at tinatayang 300 pamilya ang mga sharer, renter at tenant ang mapapalaya sa komunidad. Umabot sa 218 residente ang pansamantalang nakatira sa tabing kalsada, kabilang ang 35 bata, 14 na matatanda, 5 may kapansanan at 4 na buntis. Sa Laguna, marahas na giniba ng Bambang Land Corporation at mga pulis ang mahigit 70 bahay sa Purok 6B, Barangay Bambang, Los Baños noong Abril 14. Pataksil na isinagawa ang demolisyon sa kabila ng dialogo sa pagitan ng mga residente at ng kumpanya sa araw na iyon. 6 na dekada nang nakatira ang mga residente sa Purok 6B at noong 2004 ay kinilala ng gobyerno ang kanilang karapatan sa lupang kinatitirikan. Sa Aklan, hindi bababa sa 40 pamilya ang naperwisyo sa persahang pagbabakod sa komunidad ng Calachuchi Road, Barangay Andagaw, Kalibo noong Abril 15. Pinalibutan ng mga yero ang komunidad at ikinoral ang mga residente, kabilang ang matatanda, mga buntis at bata. Pinalayas ang mga residente ng may-ari ng lupa na si Jesus Daroy. Sa Iloilo City, marahas na itinaboy ng lokal na gobyerno ang mga maglalako sa tabing kalsada at harap ng pribatisadong Iloilo Terminal Market na pinatatakbo ng SM Prime noong Abril 10 ng gabi. Isinagawa ito ng Local Economic Enterprise Office ng PNP at SWAT. Kinumpiska ang kanilang mga produkto at ninakaw ang personal na kagamitan at pera ng mga maglalako. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy ang panggigipit at pagpapalayas sa kanila. Sa Davao City, tinatayang 100 pamilya ang pinalaya sa demolisyon ng lokal na gobyerno sa komunidad sa Matina, Aplaya noong Abril 14. Nagpaplanong magsampa ng kaso sa korte ang mga residente laban sa illegal na demolisyon. Samantala, marahas na binuwag ang kampuhan ng mahigit 2,000 maralitang lungsod mula sa Quezon City, Caloocan City at Bulacan sa pambansang opisina ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Barangay Batasan Hills, Quezon City simula Abril 13. Iginigiit nila ang kompensasyon o bayad pinsala sa mga nasalanta ng kalamidad simula pa noong 2025. Paulit-ulit na tinakot at dinahas ng mga pulis ang mga maralita kabilang ang matatanda at kababaihan. Ayon sa katipunan ng mga samahang manggagawa o kasama, alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines, iba yung natutulak ang mga maralita at malang manggagawa na bagtasin ang landas ng demokratikong rebolusyong bayan sa harap ng tumitinding panunupil at pagkasamantala sa kanila. Panawagan ng grupo na palakasin at konsolidahin ang kanilang mga batayang organisasyon, mga unyon, samahan sa mga komunidad, organisasyon sa mga linya ng kabuhayan at mga organisasyong bayan at mga revolusyonaryong organisasyon ng mga manggagawa at malamanggagawa. Dapat puspusan pang palakasin at palawakin ang ating kilusan ang mga pakikibaka para sa demokratikong karapatan sa pamamagitan ng mga militanteng pakikibakang masa na humahamon at lalong magsasakdal sa mismong pundasyon ng reaksyonaryong sistema, anito. Paggamit ng militar ng US sa mga sibilyang pasilidad sa Pilipinas, napakamapanganib. Gara pala ng imperialismong US sa paggamit
at pagsasapanganib nito sa mga sibilyang pasilidad at lugar sa mga operasyon nito sa Pilipinas. Katuwang ang tutang Armed Forces of the Philippines, naghambog pa ang mga opisyal nito sa ginawang kauna-unahan na paglalagak ng gamit militar sa Mindanao at paglilipat ng mga ito tungong Luzon gamit ang mga barkong sibilyan. Kaakibat ito ng isinagawang patong-patong na war games mula Enero na rururok sa sinasabing pinakamasaklaw na balikatan ngayong Abril. Noong Marso 12 hanggang 15, ipinesto ng US ang mga sasakyang pandigma sa sibilyang daungan ng Cagayan de Oro City at inilipat ang mga ito tungo sa Subic Freeport gamit ang mga komersyal na barkong Roro. Kasabwat ang 4th Infantry Division, lihim na isinagawa ang tinatawag nitong rehearsal o pag-ensayo ng mabilis na paglilipat at pagkakalat ng mga gamit pandigma sa buong kapuluan. Sampal sa mukha ng mga Cagayanon na isinagawa ang pagpupesto ng mga gamit sa daungan lingid sa kanilang kaalaman, matapos silang magpahayag ng kanilang pagkabalisa sa presensya ng US sa kanilang syudad. Ginamit naman ng US ang Cebu South Port sa tinatawag nitong Wartime Repair and Maintenance Exercise o SWARMEX noong Marso 25. Sangkot sa war games na ito ang USS Ashland LSD-48, isang island-class landing ship na dumaong sa pier para di umano'y isagawa ang wartime repair o pagkukumpuni ng mga sirang dulot ng digma. Tinatanaw ng US na gawing bahagi ang Cebu sa inilatag nitong Unsinkable Repair Network ng mga barkong pandigma nito sa Asia. Ang Cagayan de Oro Port at Cebu South Port ay kapwa sibilyang pasilidad. Sentro ang mga ito ng komersyo at transportasyon ng mga produkto at biyahero sa Visayas at Mindanao. Malaking pinsala sa lokal na mga ekonomiya kung madamay ang mga ito sa gerang US. Kasalukuyan ng ginagamit ng US bilang EDCA site ang mga paliparan sa dalawang syudad. Nitong Abril, binuksan ng US ang bidding para sa konstruksyon ng oil depot sa Davao Gulf. Noon pang Agosto 2025, inianunsyo ang mga planong pagtatayo ng oil depot na bahagi ng estratehikong pag-iimbak ng langis para sa mas mabilis na pagmaniobra ng mga persang US sa oras ng isang high-intensity missile environment. Ibig sabihin, anumang oras ay maaaring sumiklab ang masidhing armadong sigalot sa pagitan ng US at mga kalaban nito, gamit ang mga missile at ibang armas na nakatuon sa mga base militar nito sa Asia Pacific. Pinili ng US ang Cagayan de Oro, Cebu at Davao dahil relatibong layo ang mga ito sa kanlurang bahagi ng mga bansa kung saan nakapwesto ang malalaking Amerikanong base militar. Sa taya mismo ng US, kapaki-panganabang ang mga lokasyong ito dahil tiyak na unang tatargetin ng mga kalaban nito ang Subic Clark at iba pang base militar nito sa Luzon. Dispersal ng mga gamit pandigma. Ang war games ng US sa Cagayan de Oro at Cebu, gayon din ang planong oil depot sa Davao, ay nakabalangkas sa konseptong Distributed Maritime Operations. Sa ilalim nito, ikinakalat ng US ang mga gamit, panggatong, tropa at armas sa mga isla para pagkaitan ng target ng mga kalaban nito. Layunin ng mga rehearsal na ito ang pagsasanay sa mabilis na paglilipat-lipat ng mga gamit militar, sasakyan, missile, kanyon at iba pa gamit ang mga host nation infrastructure o mga pasilidad ng Pilipinas, kapwa militar at sibilyan. Hindi bago ang paggamit ng US ng mga sibilyang gamit at serbisyo sa mga operasyong militar nito. Tinatawag na 21st century foraging. Aktibong naghahanap ang US ng sibilyang mga pasilidad, rekurso at serbisyo sa halip na umasa sa tradisyonal na linyang supply militar. Binubuo nito ang tinatawag na hybrid na militar-sibilyan na linya ng supply. Sa Pilipinas, may nakalatag ng gayong hybrid na linya ng supply sa Clark Air Base at Subic Freeport, dating mga base militar na ngayon ay pinapatakbo ng mga ahensyang sibilyan. Pinalalawak ito ng US sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pabrika at bodega sa mga export processing zone sa Aurora at Cagayan.
Target ng mga kalaban ng US. Sadyang isinasapanganib ng US ang Pilipinas sa paggamit nito ng mga sibilyang infrastruktura at komunidad sa paggamit ng mga ito sa layuning militar. Pinalalabo nito ang pagkakaiba ng sibilyan sa militar at ginagawang target ang mga sibilyang buhay, komunidad at ari-arian. Sabihin man nitong mga rehearsal lamang ang isinagawang mga wargames sa Cagayan de Oro at Cebu, malinaw na sinusubok nito ang kakayahan ng mga daungan at karagatan bilang paghahanda sa pinasisiklab nitong imperialistang gera sa Asya. Sa ilalim ng internasyonal na makataong batas, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-target sa mga sibilyang ari-arian sa panahon ng digma. Subalit ang mga ito, kapag ginamit sa layuning militar, ay maaaring asintahin bilang target militar. Dahil ginagamit ng militar ng US para maghatid ng mga tangke, missile at iba pang kagamitang pandigma ang mga sibilyang barge o roro, pati na ang mga daungan at paliparan ay maaaring asintahin ng mga kalaban ng US sakaling sumiklab ang gera at masasap peligro maging sa mga manggagawa na nagpapatakbo ng mga ito. Ginawa ito mismo ng militar ng US sa pambomba nito sa mga sibilyang infrastruktura sa Iran sa pagkakatwirang nagsisilbi ang mga iyon sa layuning militar ng bansa. Militarisasyon sa BIRMM, panunupil ng mga mandarambong. Sinasabotahe ng rehimeng Marcos ang prosesong pangkapayapaan sa Bangsamoro upang bigyang matwid ang patuloy na pagpakat ng malalaking pwersa ng Armed Forces of the Philippines o AFP para pangalagaan ang interes ng mga mangangamkam ng lupa at mandarambong ng yaman ng mamamayang Moro. Mula ng pirmahan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB, tuloy-tuloy ang pagpapalit gamit ng mga lupa sa mga lugar sa rehiyon na di umano'y conflict-ridden o batbat ng sigalot. Sa tabing ng pang-ekonomiyang pag-unlad at ibinungang kapayapaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, ibinukas ang malalawak na kalupaan at karagatan sa mga lokal at dayuhang plantasyon, pagimina, pasilidad pang-enerhiya at iba pang mapangwasak na proyekto. Ginagamit ng Gobyerno ng Republika ng Pilipinas o GRP ang AFP, katuwang ang mga paramilitar at pribadong armadong grupo para hawanin ng daan para sa mga dayuhang kumpanya at kanilang lokal na mga kasosyo. Kinakasabot nila ang ilang mayayamang Moro na nasa kapangyarihan ngayon. Ginagamit din ng rehimeng Marcos ang Southern Philippines Development Authority o SPDA bilang mekanismo ng pagbangon sa ekonomiya at pagpapaunlad sa Bangsamoro. Ang SPDA ay isang ahensyang itinayo noon pang 1975 sa panahon ng diktadurang Marcos Sr. Hawak ito mismo ng presidente para kontrolin ang daloy ng puhunan at kickback sa mga proyekto. May otoridad itong mangangkin ng malalaking tipak ng lupa at magpalaya sa sino mang nakatira o nagkasaka dito. Bilang konsuelo, nagtalaga ang GRP ng mga kaalyado nitong Moro sa SPDA. Mayayamang lupang agrikultural. Pinakamalaking proyekto ng SPDA ang Agro-Industrial Development Program sa bahagi ng Wao at Amai Manabilang sa Lanao del Sur na ngayon ay pinasok ng mga Amerikanong kumpanya, sinaklaw ng Asia Pacific Precision Agriculture Group at Ecoplanet Bamboo, pati ng Kennemer Food para sa Mars Incorporated ang 26,000 hektarya ng lupang pang-agrikultura. Pinasok rin ng SPDA ang Mount Kalatungan Agri-Ventures, kasosyo ang kumpanyang Japanese na Sumifru para sa 4,000 hektaryang plantasyon ng saging na pang-export sa Lanao del Sur. Gamit ang mga sundalo, pulis at mga pribadong armadong grupo at KAFGU, pinalalayas ngayon sa mga lupaing ito ang libu-libong mga Moro, lumad at settler na nagsasaka sa lugar. Noong Nobyembre 2014, ilang buwan pagkatapos pirmahan ang CAB, namuhunan ang Unifruti, isang subsidaryo ng Amerikanong kumpanyang Chiquita Brands International ng $120 million para maglatag ng plantasyon ng saging na saklaw ang dating Camp Abubakar ng MILF sa Maguindanao. Sa Basilan, pinalawak ang dayuhang plantasyon ng oil palm. Noong 2026,
Inanunsyo ng Kenram Palm Oil Industries Incorporated ang planong paglalatag ng 12,000 hektaryang plantasyon ng oil palm. Ang malawakang konbersyon ng lupa ay nagresulta sa pagkakalbo ng gubat at pangaagaw sa mga lupa ng mga magsasaka. Dati nang may plantasyon ng oil palm ang Kenram sa Maguindanao at South Cotabato. Pagkukunan ng enerhiya. Isa sa pinakamayamang bahagi ng BARMM at ng buong Pilipinas ang 288,000 hektaryang Liguasan Marsh na sinasabing may potensyal na mapagkunan ng hanggang 4.8 bilyong bariles at 3.4 trillion cubic feet na natural gas. Sa matagal ng panahon, napreserba ang lugar na ito kasama ang kalikasan at kabuhayan ng mga nakatira dito dahil sa armadong pakikibakang Moro. Sa ilalim ng BARMM, ibinukas ang malaking bahagi nito sa eksplorasyon sa kabila ng mga babala ng pagkasira at ekosistema at malawakang pagpapalaya sa mga komunidad. Pinangunahan ng isang Pilipinong kumpanya ang eksplorasyon, kasosyo ang Next Metals, isang kumpanyang nakabase sa United Kingdom. Interesado rito ang malalaking kumpanyang Shell at Chevron. Noong Oktubre 2025, ibinukas ni Ferdinand Marcos sa eksplorasyon para sa natural gas ang 1.31 milyong hektaryang karagatan sa archipelago ng Sulu at Tawi-Tawi. Saklaw nito ang ancestral waters ng Tausug, Sama, Yakan at iba pang katutubong Moro. Tinatayang mamimina dito ang humigit kumulang 10 trillion cubic feet ng natural gas kasing laki ng Malampaya. Iginawad ni Marcos ang kontrata sa mga kumpanyang nakabase sa Australia at UK, kasosyo ang malalaking burgesya komprador na si Manuel Pangilinan. Lugmok pa rin sa kahirapan at pang-aapi. Hindi ang Bangsamoro ang nakikinabang sa kontratang pinasok at papasukin ng GRP at ilan nitong kasosyong Moro. Sa loob ng mahabang panahon, isa ang BARMM sa may pinakamataas na tantos ng kahirapan na umaabot sa 23.5% o doble sa pambansang average. Sa datos ng estado, nanatiling pinakamahina ang BARMM sa literasiya, nutrisyon, edukasyon at pangkalahatang pagpapaunlad ng antas ng buhay sa buong bansa. Daan-daan libong Moro ang walang lupa at nahaharap pa sa pangaagaw ng kanilang mga sakahan dahil sa pagpapalawak ng mga plantasyon at mga proyektong pangkaunlaran. Kalakhan ng itinuturing na may trabaho ay nasa agrikultura na umaabot sa 60% kung saan di regular at mabababa ang sahod. Kahit sa pinaliit na datos ng estado, halos kalahati ng mga pamilya sa rehiyon o 48% ang salat sa pagkain. Ang sahod dito ay nasa 366 hanggang 411 pesos kada araw, pinakamababa sa bansa. Sa taya ng Ibon Foundation, nasa 1,947 pesos ang kailangang sahod para mabuhay ng disente ang isang 5 kataong pamilya sa rehiyon. Ang agwat sa minimum at nakabubuhay na sahod ay 1,666 pesos, pinakamalaki sa buong bansa. Huling pagtaas ng sahod dito ang kakarampot na 50 pesos na iginawad noong Hulyo 2025. Sa harap ng kalagayang ito, hindi katakataka ang pagtanggi ng MILF na ituloy ang pagkasalong nito ng mga armas. Hindi lamang nananatiling lugmok sa kahirapan ang kanilang mamamayan, sinasabotahe pa ng GRP ang pagkakataong mapamahalaan nila ang kanilang mga rekurso at mapaunlad ang buhay ng mga Moro. Pakikipamuhay sa mga sawanang gerilya. Sa gitna ng sumasahol na korupsyon, krisis at pasismo, lumalakas ang panawagan na isulong ang digmang bayan para wakasan ang nagaharing bulok na sistema. Dahilan ito kung bakit bukas na bukas ang pintuan ng bagong hukbong bayan sa lahat ng nais lumahok sa pag-ukit ng bagong kasaysayan ng bansa. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-57 anibersaryo ng BHB, kinapanayam ng ang bayan ang mga commander at kadre ng mga unit sa Luzon upang talakayin ang dumaraming bilang ng mga nagtutungo sa kanayunan, lalo na ang mga kabataan na nagdanais makipamuhay sa mga pulang mandirigma at masa sa mga zonang gerilya. Sa paglahok ng mga nakikipamuhay sa kolektibong pagbalikat ng araw-araw na gawain sa hukbong bayan, lalong humihigpit ang kanilang pagagap sa kawastuhan ng armadong pakibaka at iba yung tumatatag ang kanilang paninindigan na sumapi sa BHB. Paghahanda ng mga unit. Hanggat maaari, sinisikap ng unit na tanggapin ang lahat ng nais makipamuhay,
Bilang paghahanda, masusing pinag-aaralan ng unit ang sitwasyong militar at iniaayon ang mga gawain para pahalagahan ang mga layunin ng mga kasamang nakikipamuhay. Sa pulong ng command, pinag-uusapan ang proseso ng pagpasok ng mga dadalaw at ano ang magiging programa nila batay sa ipinasang rekomendasyon at mungkahi. Inaalam din kung ano ang kasarian at uring pinagmulan ng mga bibisita. Inihahanda ang mga dagdag na supply na kakailanganin tulad ng duyan, tent, gamit pangkatawan, pagkain at iba pa. Sa lahat ng paghahanda, susing katuwang ng mga commander at mandirigma ang masa at sangay ng partido sa lokalidad. Ang programa na binubuo para sa mga bisita ay nakabatay sa tagal ng panahon ng kanilang ilalaan. Ano ang inaasahan, ano ang gustong matutunan, at ang kanilang kalakasan at mga kahinaan. Bahagi ng programa ang mga pag-aaral sa politiko-militar, pagsasanay sa martial arts at self-defense, batayang pagsasanay medikal at mga pag-aaral sa partido at hukbo. Ipinapaunawa ng unit sa mga bisita ang maaaring limitasyon ng kanilang nais na makamit ayon sa kalagayang militar. Prioridad sa mga nakikipamuhay na maging bahagi sa gawaing masa, gawaing produksyon, gawaing pangkultura, mga palihan, pagbibigay ng pag-aaral, pagbubuo ng grupo at iba pang gawain sa hukbo tulad ng gawain sa lohistika, medikal at iba pa. Paghahanda ng mga dadalaw, hinihikayat ang mga bibisita na paghandaan ang maaaring maranasan sa buhay gerilya. Bago pumasok sa zona, tiyaking na pag-aralan ang mga batayang dokumento at regulasyon ng BHP. Higit sa lahat, tiyakin na buo ang paninindigan at handa ang katawan at kaisipan. Pwede kayong makaranas ng grand experiences. Pwede ring mundane moments. Ayon kay Ka Armand, isa sa mga namumuno sa nakapanayam na mga unit. Hinihikayat niya ang mga nakikipamuhay na habang narito, maging aktibo kayo sa araw-araw na buhay ng hukbo. Sulitin ang bawat oras at minuto. Pinapayuhan niya ang sinumang bibisita na huwag mahiya na magtanong kapag may gustong malaman, makipagtalakayan sa mga kasama at lumahok sa lahat ng mga gawain, technical man o politikal. Kung may bagay o gawain na nahihirapan, ipagbigay alam agad sa leader ng squad o sa inyong punong abala. Huwag itrato ang sarili bilang simpleng bisita dahil integral kayong bahagi ng hukbo sa bawat panahong narito. Payo ni Ka Arman. Maging handa na posibleng makaranas ng labanan, mahabang lakaran at iba pa, lalo na at naglulunsad tayo ng armadong pakikibaka. Anya, nagpaalala din siya na dapat ingatan ang mga personal na gamit at tiyaking walang mahalagang may iwan. Kapag nalampasan mo ang unang mga di nakasanayang paraan sa sarili tulad ng pag-CR, pagtulog, paglalakad at iba pa, magiging madali ng lahat. Dagdag pa niya. Bukod sa mga gamit na pangsona, dapat ihanda ang makikipamuhay ang kanilang pangangailangan tulad ng mga gamot kung may di pangkaraniwang sakit at iba pa. Maganda rin syempre kung may dalang pasalubong para sa mga kasama. Biro niya. Higit sa lahat, mahalagang ihanda ang sarili sa pagtugon sa panawagan ng Demokratikong Rebolusyong Bayan na magpasyang mag-full-time sa BHB. Protestang bayan kontra krisis sa langis at gerang agresyon ng US. Iba't ibang forma na pagkilos ang isinagawa ng mga driver at operator ng pampublikong transportasyon, mga manggagawa, maralitang lungsod, kabataang estudyante at iba pang sektor noong Abril 15 hanggang 17 laban sa napakataas na presyo ng langis at gerang agresyon ng US at Israel sa Iran at iba pang parte ng Middle East. Sa balangkas ng tinawag nitong protestang bayan, inilunsad ang tigil pasada, walkout, picket, kalampagan, konsyerto, kampuan, tigil palaot at motorcade sa Metro Manila at sa ibang syudad at probinsya. Sa pangunguna ng piston, pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide, ikinasa ng mga driver at operator ang protesta sa hindi bababa sa 10 sentro sa Metro Manila. Mayroon ding protesta sa Legazpi City at 4 na sentro sa Cebu City. Naparalisa ng pinagsanib na tigil pasada ng Undok, Piston, Netco at Bacod, Manibela ang mga ruta sa Bacolod City noong Abril 15. Samantala,
Nagkasanang hiwalayan at tigil pasada ang grupong Manibela sa Metro Manila at iba pang syudad noong Abril 15 hanggang 17. Nag-walkout sa klase ang mga estudyante ng University of the Philippines Diliman noong Abril 15. Ginamit din nila ang mga konsyerto sa UP Fair noong Abril 15 hanggang 18 para itampok ang mga panawagan kontra gerang agresyon ng US, mataas na presyo ng langis at krisis sa ekonomiya. Nagtigil palaot ang mga mangingisda ng Cavite at Navotas City noong Abril 17 bilang parte ng mga pagkilos. Sa araw ding iyon, sumugod at nagprotesta ang grupong kalikasan sa headquarters ng Shell sa Bonifacio Global City sa Taguig City para kondinahin ang pagkaganid sa tubo ng kumpanya. Bahagi rin ng protestang bayan ang welga ng mga manggagawa ng Kowloon House West at ang kampuhan ng mga maralitang lungsod sa DSWD, kapwa sa Quezon City. Nakiisa ang mga commuter at taga-suporta sa pagtatayo ng mga kusinang bayan at community pantry para sa mga driver at operator. Sa pangunguna ng Para Commuters Network na ilunsad ang inisyatiba sa Metro Manila, mga syudad ng Baguio, Batangas, Cebu at Davao. Malawakang lumahok dito ang mga estudyante mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan at universidad. Isinasakdal nito ang kainutilan ng Rehimeng Marcos na tugunan ang hinaing at kagutuman ng mga maralita. Noong Abril 18, isang rider ng motorcycle taxi ang namatay sa Quezon City habang nakapila para makatanggap ng karampot na ayuda ng rehimen. Samantala, nagsumite ng petisyon para sa 10 pisong taas pasay ang pisto noong Abril 20 sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para makasabay ang kita ng mga driver sa harap ng napakamahal na diesel. Sa araw ding iyon, nagprotesta ang Bus Employees Association of the Philippines sa LTFRB para singilin ang ahensya. Simula Abril 21, inilunsad ng mga grupo ang bagong serye ng protestang bayan. Panawagang itigil ang imperialistang digmaan ng US sa Iran, lumalawak. Lumalawak ang panawagan para sa pagpapatigil ng imperialistang digmaan ng US katuwang ang Israel laban sa Iran at iba pang bahagi ng mundo. Noong Abril 9, daan-daang miyembro ng mga pambansa demokratikong organisasyon ang nagmarcha patungong embahada ng US para kondinahin ang US sa pang-aatake at tuloy-tuloy na pambabamta nito sa mamamayan ng Iran. Sa kabila ng nabuong kasunduan sa tigil putukan, nananatiling di-stable ang rehiyon dahil sa pagpupumilit ng US na isuko ng Iran ang soberanya at karapatan nito sa Strait of Hormuz. Kinondina rin ng mga nagprotesta ang pagkaladkad ng rehimeng US Marcos sa mamamayang Pilipino sa walang katapusang imperialistang gera na nagbunsod ng pagsirit ng presyo ng langis at kasabay nito ng pagkain at iba pang bilihin. Nagkaroon ng katulad na pagkilos sa Cagayan Valley na lugar ng mga opisyal at di-opisyal na EDCA site. Noong Abril 14, itinayo ng mga akademiko, guro at empleyado ng mga universidad sa UP Diliman sa Quezon City ang Coalition of Academics Against US Aggression, ang kanilang koalisyon laban sa gerang agresyon ng US. Nangangalap rin ng pirma ang mga nasa sektor ng siyensya at teknolohiya para sa pagtatayo ng katulad na alyansa. Itigil ang balikatan. Nagprotesta sa harap ng Camp Aguinaldo sa Quezon City ang mga pambansa demokratikong grupo noong Abril 20, unang araw ng balikatan, para ipatigil ito at iba pang war games ng US sa Pilipinas. Anila, ang papalaking presensya ng militar ng US ay kumakaladkad sa Pilipinas sa mga gerang agresyon nito. Gayon din, winawaldas dito ang bilyong-bilyong pera ng mamamayan, kapwa ng mga Amerikano at Pilipino, habang milyon-milyon ang nagdurusa sa panggigera ng US sa Iran. Mula Enero, di bababa sa 6 na war games at aktibidad militar ang isinagawa ng US sa bansa. Ginamit nito ang mga sibilyang daungan at paliparan sa syudad ng Cagayan de Oro, Cebu at Tacloban. 3 ring paglalayag sa tabing ng maritime cooperation ang isinagawa nito sa South China Sea para panghimasukan ang mga sigalot pandagat sa pagitan ng China at mga bansa sa Southeast Asia. Para gawing normal ang kanilang presensya, naglunsad ang mga unit ng US ng mga operasyong sibil-militar sa probinsya ng Quezon at Tuguegarao City. Inilunsad rin ito noong Abril 6 hanggang 9 ang Salaknib na nilhukan ng 7,000 tropang militar. Lumundo ang lahat ng ito sa Balikatan 2026 na sinasabing pinakamalaki at sasaklaw sa buong arkipelago.
Lalahukan ito ng 17,000 tropa kung saan 10,000 ay Amerikano at ang iba ay galing sa Pilipinas, Japan, France, Austria, Canada at New Zealand. Para sa isang aktibidad na para di umano sa regional na seguridad, ni isang bansa sa Southeast Asia ay walang lumahok dito. Kontra Pax Silica. Kinondena na rin ng mga patriotikong grupo ang pagpasok ng rehimeng Marcos Jr. sa Pax Silica, isang programa ng US kung saan magiging bahagi ang Pilipinas sa pagsusupply sa militar ng US ng kritikal na mga mineral na mahalaga sa paggawa ng mga gamit pandigma. Isa sa mga plano ng US ang pagtatayo ng 1,619 na ektaryang economic security zone sa Luzon para sa produksyon ng mga electronics na gagamitin sa kanilang mga missile, eroplanong pandigma at drone. Ang zonang ito ay pamamahalaan ng US nang di nagbabayad ng upa ng hanggang sa 99 taon. Gagawaran ito ng diplomatic immunity tulad ng embahada ng US. Ibig sabihin, hindi ito ipailalim sa mga batas ng Pilipinas at sa halip ay ang batas ng US ang iiral sa loob ng zona ng ekonomiya. Tulad ng mga sundalo nila, ligtas sa batas at parusa ng Pilipinas ang kanilang mga tauhan dito. Anumang krimen ang maaari nilang magawa. Pinakamataas na pagpupugay sa mga martir ng Toboso. Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas sa mga martir ng sambayanang Pilipino na nasawi noong Abril 19 sa Barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental. Habang nagdiriwang at nagpipiesta ang mga nagaharing uri, balot ng lungkot ang inaaping mamamayan sa pagkasabi ng mga pulang mandirigma na nag-alay ng kanilang lahat para labanan ng mga pasistang halimaw. Pahayag ni Marco Valbuena, punong opisyal sa impormasyon ng PKP. Pinalalabas ng mga pasista ang mga nabuwal na kasama bilang mga kriminal at terorista para pagtakpan ng kanilang walang habas na gera ng panunupil at itago ang malalalang abuso laban sa mamamayan. Sa gitna ng disinformasyon at kasinungalingan ng AFP, batid ng mamamayan ng Toboso at buong Negros ang katatagan ng mga pulang mandirigma sa laban para sa mga karapatan nilang mga aping magsasaka. Tinuturing nila ang kanilang mga pulang mandirigma bilang sariling mga anak na walang pag-iimbot na naglingkod sa kanila bilang mga doktor, dentista, katulong sa produksyon at guro. Balutin natin ang kanilang mga kabaong ng pulang bandila ng revolusyon, itaas ang ating mga kamao at isigaw ang kanilang kabayanihan habang inihahatid natin sila sa kanilang huling hantungan. Panawagan ni Valbuena. Tiyak na marami pa ang magbibigyan ng inspirasyon ng kanilang mga sakripisyo para lumaban at isulong ang revolusyon para sa pambansang paglaya at demokrasya. Samantala, dapat ilantad at batikusin ang dinaranas ng matinding militarisasyon ng magkatabing barangay ng Salamanca at San Jose. Dahil dito, mahigit 600 individual ang napilitang magbakwit at pansamantalang tumigil sa sentro ng evakwasyon. Dapat ipanawagan ang paggalang sa kanilang mga karapatan. Despotikong PML at retiradong sundalo napatay sa operasyon ng BHP. Ipinatupad ng bagong hukbong bayan South Central Negros, Romeo Nanta Command, ang revolusyonaryong hustisya sa hatol ng parusang kamatayan sa despotikong Panginoong may lupa at lider ng armadong grupong Alsamasa na si Philippine Army 2nd Lieutenant Rodolfo Fajardo, retirado noong Abril 12. Inambus ng hukbong bayan si Fajardo sa Barangay Payaw, Binalbagan, Negros Occidental. Isinagawa ang pagparusa alinsunod sa atas ng hukumang bayan sa area. Nahatulan siyang may sala ng revolusyonaryong korte sa mga kaso ng malawakang pagkamkam sa lupa, maraming bilang ng pagpatay at lubhang pag-aabuso sa kapangyarihan. Hindi bababa sa 14 ang mga magsasakang pinatay at ipinapatay ni Fajardo sa mga serye ng masaker, panununog at extrajudicial na pagpatay. Nagsilbi rin siyang commander ng detachment sa Barangay Consalungon, Isabela noong 1985 hanggang 1986. Kaya naman, malugod na sinalubong ng mga pamilya ng mga biktima ni Fajardo ang pagparusa sa kanya. Samantala noong Abril 16 ng gabi,
Naglunsad ng operasyong haras ang BHB Northern Negros, Roslyn Jean Pell Command laban sa tropa ng 79th Infantry Battalion sa Sitio Tuban, Barangay Marcelo, Calatrava. Mga peking engkwentro inilantad. Pinasinungalingan ng unit ng Bagong Hukbong Bayan ang iniulat ng Armed Forces of the Philippines na mga engkwentro sa pagitan nito at ng Hukbong Bayan sa nagdaang mga linggo. Sa mga gawa-gawang engkwentro, naglustay ng pondo ang mga sundalo sa harap ng matinding krisis sa ekonomiyang dinaranas ngayon ng masang Pilipino. Sa Camarines Sur, inilantad ng BHB Camarines Sur, Eduardo Olvara Command na huwad ang balitang engkwentro sa Barangay Pararaw, Balatan noong Abril 9. Ang totoo, 30 minutong walang patumangang nagpaputok ang mga sundalo at gumamit pa ng 2 helikopter. Sa Negros Occidental, hindi engkwentro sa pagitan ng 79th Infantry Battalion at VHB Northern Negros, Roslyn Jean Pell Command ang naganap kundi palabas na engkwentro gamit ang sariling mga unit ng militar noong Abril 16 sa Barangay Minautok, Calatrava. Sa sariling kainutilan, isa sa mga sundalo nito ang nasugatan sa palabas. Kasunod ng pangyayari, ibinaling ng 79th Infantry Battalion ang galit nito sa mga residente sa komunidad at idinetene sila ng ilang oras kabilang ang mga menor de edad at bata. Sa madaling salita, 13 pesos hanggang 18 pesos kada buwan lamang ang naibawas sa pakitang taong pagtanggal ng rehimeng Marcos ng excess tax sa LPG at kerosene. 7.1 million o 51% lamang ang gumamit ng LPG sa pinakamahirap na pamilya sa bansa. Pinagkunan Yvonne Foundation. 75,492 ang dinakip ng mga pulis at tanod sa ilalim ng mapang-abuso at kadudag-duda at kontramahirap na patakarang sector cities ng DILG. Kabilang sa mga dinakip ng walang legal na batayan ay mga manggagawang hindi nakasuot ng t-shirt. 20 hanggang 30% ng mga truck pang transportasyon ng pagkain at iba pang produkto ang tumigil ng biyahe dahil sa taas ng presyo ng petrolyo. Umagsak ang kita ng mga driver ng mga ito mula 1,000 piso hanggang 1,200 piso. Tugong 500 piso hanggang 600 piso na lamang. 270 pisong kada ikot ang kikitain ng isang driver sa mapaninlang at limitadong net services contracting kung saan 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro lamang ang subsidyo, lalo pa itong liliit habang walang rollback ang presyo ng petrolyo at nagbabadya pang tumaas muli. Pinagkunan, Piston. 100% online learning ang pinahihintulutan ng CHED-NEMO number 117 na ipinatupad ng mga universidad at kolehiyo para pag-aanin di umano ang pasanin ng mga mag-aaral at guro. Tinawag itong band-aid solution at mapaninlang dahil inililipat lamang ng Estado ang pasaning pinansyal sa mga estudyante at kanilang mga pamilya. Pinagkunan, Rise for Education. 46.5 billion pesos o 1.5 billion pesos kada araw ang tinatayang kinamal nakita ng mga kumpanya ng langis mula nang atakihin ng US at Israel ang Iran noong Pebrero 28. 24 oras, hindi 11 araw lamang inubos ang 125 milyong pisong na confidential funds ng opisina ng Vice Presidente ayon kay Ramil Madriaga, dating operator ng pamilyang Duterte na ngayon saksi sa kasong impeachment laban kay Sara. 505 pesos pambasyang average na minimum na sahod na 39.5% lamang ng 1,270 pesos tayang average na nakabubuhay na sahod noong Marso. Welga ng mga manggagawa ng Kowloon nagbunga. Matapos ang 6 na araw na welga, natulak ng mga manggagawa ng Kowloon House West Avenue sa Quezon City ang kumpanya na ipatupad ang dagdag sahod at ibigay ang benepisyo na matagal nang dapat ibinigay. Sa negosasyon noong Abril 20, napagkasunduan ang aumentong 20 pesos kada araw sa sahod at pagbibigay ng management ng utang nitong service charge na 570,000 pesos sa mga manggagawa. Ikinasa ang welga noong Abril 15 bilang tugon sa pambabarat ng management sa negosasyon para sa bagong collective bargaining agreement. Noong Abril 8, bumoto ang lahat ng mga manggagawa na ikasa ito. Bago ang welga, huling alok ng kumpanya ang 13 pesos kada araw na dagdag sahod laban sa kinigiit ng mga manggagawa na 25 pesos.
Ang halagang ito ay bahagi pa ng dagdag sahod na napagkasunduan sa kanilang 2020 hanggang 2022 na CBA. Humigit kumulang 5.5 milyon pesos na ang hindi na ibibigay ng kumpanya na sahod at benepisyo. Nagtagumpay ang wega dahil sa katatagan ng mga manggagawa at unyo nitong Glorine KMU Colon House West Chapter at sa lawak ng suporta mula sa kapwa manggagawa, estudyante at profesional at mga guro. Lubos ang pasasalamat ng unyon sa lahat ng mga sumuporta sa kanila. Mga menor de edad sa pilitang pinasuko ng 19th Infantry Battalion. 2 menor de edad sa Northern Samar ang paulit-ulit na pinuntahan ng mga sundalo ng 19th Infantry Battalion sa kanilang bahay sa Barangay Paco, Las Navas para sa pilitang pasukuin noong Abril 8. Ang mga kabataan ay magkapatid na 17 at 15 taong gulang. Sila ay mga anak ng magsasakang si Edward Rianay na matagal ng target ng militar sa kampanyang pagpapasuko dahil sa paratang na may kaugnayan siya sa Revolusyonaryong Armadong Kilusan. Paraan ng pagpapasuko sa kanila para palitawin ng kanilang ama at kalaunan ay pasukuin. Pinapupunta ng mga sundalo ang magkapatid sa headquarters ng 19th Infantry Battalion sa Barangay Opong, Katubig. Sa takot ng nakatatandang kapatid, lumaya siya sa kanilang bahay sa Barangay Paco at hanggang ngayon ay hindi mahanap ng mga kaanak. Maliban sa kanila, ang iba pang miyembro ng pamilyang Yanay ay hinaharas at ipinaiilalim rin ng 19th Infantry Battalion sa intimidasyon. Mga protesta, mga magbubukid, nagkampuhan kontra VAT. Naglunsad ng kampuhan noong Abril 8 hanggang 13 ang daang-daang magsasaka, mangingisda, manggagawang bukid sa tubuhan at iba pang sektor mula District 1 ng Batangas sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Nagprotesta rin sila sa House of Representatives sa Quezon City sa huling araw ng kanilang kampuhan. Panawagan nila ang pagtanggal ng value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo, pagpapataas ng sahod at pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Mga taga-Laguna, nagtiket kontra sa mapaminsalang sanitary landfill. Nagprotesta ang mga residente ng Barangay Imok, Kalawan, Laguna sa Laguna Provincial Capital noong Abril 8 para tutulan ang plano ng South Luzon Waste Management Corporation na magtayo ng 84.23 hektaryang sanitary landfill sa kanilang komunidad. Itinaon nila ang pagkilos sa araw ng espesyal na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan kung saan ibinasura ang permit para sa proyekto. Petisyon kontra pribatisasyon sa Cebu. Sinimulan noong Abril 11 ng iba't ibang sektor at grupo sa Cebu sa pangunguna ng Carbon Hanong Alyansa ang pangangalap ng 100,000 pirma laban sa pribatisasyon ng carbon public market. Isusumite sa Cebu City Council ang petisyon para hilingin ang isang leheslatibong hakbang at pagrepaso sa kasunduan sa pribatisasyon. Lider manggagawa sa Davao, panawagang ilitaw. Nagprotesta ang mga progresibong grupo sa Davao City noong Abril 9 para muling ipanawagan ang paglilitaw sa desaparesidong lider manggagawa ng Southern Mindanao na si William Lariosa. Huling namataan si Lariosa sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon noong Abril 10, 2024 kung saan dinukot siya ng mga elemento ng 48th Infantry Battalion. Pagpapahirap ng IRRI muling kinundina. Nagprotesta ang mga grupong magbubukid at kabatahan sa harap ng International Rice Institute sa Los Baños, Laguna noong Abril 13 upang pundinahin ang nagpapatuloy na pagpapahirap ng institusyon sa mga magsasaka at hindi makataong paggamit ng lupa ng pamantasan. Ipinagdiwang ng institusyon ang ika-66 na taong pagkakatatag nito noong Abril 4. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at talakayan, bisitahin ang website ng PKP at Ang Bayan sa www.philippinerevolution.nu.